Good day and welcome to Silvestre Elementary School's 64th graduation ceremony this school year 2020 to 2021. Although we can't be together in person, I'm so glad we can be together to celebrate and honor our Silvestre Elementary School graduates. Thank you for allowing us to bring the graduation ceremony tradition into your homes. We're very grateful to provide this online graduation experience. To all of our graduates, congratulations on making it to this very special day. Your lives will be forever changed for the better because of your appreciation of the power of education. To the family and friends of our amazing graduates who are with us today, thank you for being here. And thank you for supporting your graduates. I know that your support can make all the difference in the world for our pupils. And to our Silvestre Elementary School faculty and staff who are virtually with us today, thank you for everything you do to help our pupils learn, grow, graduate, and achieve their dreams. Most precious and loving Heavenly Father, we are very much grateful for all the amazing things that you have done for us. Today marks another milestone in the lives of our learners, their graduation day. As we celebrate this day,
their new step forward into a new learning environment, new people that will hone them, new experiences that awaits them. May we not forget the overflowing graces that you have bestowed upon us. For this school that has given them a safe learning environment and a strong foundation as they venture into this world. For the teachers who have enriched their minds and loved and cared for them even at their worst. For their families who have always been there, supporting them all the way to where they are right now. For the friendships built through the years in this institution and the bond they made among their classmates before this pandemic. For all the happiness that they shared, the hardships that they have endured together, all those laughter and tears, all those memories that will be cherished, and for your unconditional love, Lord, which has been made evident into our lives, and through the relationships formed that we will carry throughout. Despite all the challenges these past years in their elementary lives, especially this COVID 19 pandemic, your guidance never faltered. You never failed us, O Lord. Thank you for your loving presence in each of our lives. May you continue to bless us and guide each of us, our families and community. Keep us safe and away from any evil around us. Be with our learners as they embark another chapter of their lives. We entrust everything to you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Magandang araw sa lahat. Sa aking mga minamahal na mga guro, sa ilalim ng pamumuno ni Ginang Maria Evelyn S. Zaplada, Head Teacher 3 ng Silvestre Elementary School, at sa lahat ng bumubuo ng sektor ng edukasyon na ginawang posible ang pag-aaral ng mga bata sa napakapambihirang panahon na ito, sa aming mga matitiyagang mga magulang na patuloy na nagsusumikap para lamang matugunan ang aming pang-araw-araw na pangangailangan sa kabila ng takot at pag-aalinlangan dulot ng pandemya. Sa aking mga kapwa mag-aaral na magsisipag tapos sa araw na ito, alam kong sabik na tayo tuwing darating ang pasukan, maliban lang sa taong panuruan na ito. Sa mga manonood, salamat po sa pag-abang na makasaysayang araw na ito. At kami ay pinatuloy ninyo sa inyong mga tahanan sa pamamagitan ng makabagong pamamaraan na pagdalo na taliwas sa kinagawiang tradisyon ng pagtatapos sa aming pamayanan, na siyang may pinakamalaking ambag para gawing posible ang lahat ng ito, lalong-lalo na sa mga frontliners para malabanan ang pandemyang ito. Isang mainit na pagbati sa inyong lahat. Tunay na kakaiba ang taong ito para sa akin bilang isang mag-aaral. Dahil sino ba naman ang mag-aakala na posible pala na mag-aral na sa bahay lang at malayo sa mga guro at mga kaklase. Hindi mo na kailangang makisalamuha sa kanila at hindi mo na kailangang pumasok sa paaralan dahil ang bahay na ang bagong eskwelahan at ang magulang natin ang kagapay ng mga guro para mapadali ang ating pag-aaral. Sa madaling salita, ang mga magulang na natin, ang ating mga guro sa nakalipas na 10 buwan. Ang pandemyang ito ang naging instrumento para lumikha ng makabagong pagpipilian para maitawid o maipagpatuloy ang pag-aaral ng bawat bata sa mundo. Nakakapanibago lang naman dahil biglang umiba ang sitwasyon kumpara sa nakagawiang pagpasok natin sa paaralan noon, na kung saan ay nakakasalubong mo ang kahit sino at nakakaramdam ka ng saya ng buhay sa pakikisalamuha sa kanila. Itong mga simpleng bagay na nag-ugnay sa bawat tao
na noon ay hindi natin binibigyan ng pansin. Totoo nga palang malalaman mo ang halaga ng isang bagay kapag inalis na ito sa iyo, lalong-lalo na kung hindi mo ito mapagdadaanan sa loob ng ilang buwan dahil bawal. Sa mga nagdaang mga buwan ay nakaramdam ako paminsan-minsan ng lungkot dahil mag-isa lang ako sa bahay at walang kaibigan, kaklase o guro na maaring pagsabihan ng mga malulungkot o mga nakakatawang karanasan ko na maaring maghatid ng ngiti sa kanilang mga labi o di kaya ay luha sa kanilang mga mata. Pero sa kalaunan, napagtanto ko na mas mahalaga ang kaligtasan ng bawat isa, lalong-lalo na ng aking pamilya. Na wala man sa aking paningin ng aking mga kaibigan, pero andyan naman ang aking pamilya para suportahan ako sa kahit anumang paraan. Dahil sa pandemya, lalo kong naintindihan ang kahalagahan ng patuloy na pag-aaral sa kabila ng balakid na maaari maging dahilan ng pagkaantala ng lahat. Nalaman ko na mahalaga pala ang pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat mamamayan. Natutuhan ko rin kung papaano pahalagahan at ingatan ng aking kalusugan laban sa virus na dala ng COVID-19. Hindi pala ako nag-iisa, marami akong kaagapay para labanan ang lungkot na dulot ng pandemyang ito. Sa aking kapwa mag-aaral na magsisipagtapos sa paaralang ito, mga mahal naming guro, sa aming mga pinakamamahal na mga magulang, at sa lahat ng tao na ginawang posible ang araw na ito, lalong-lalo na ang aming mga parent facilitators na walang humpay na ginagawa ang kanilang mga tungkulin nang walang hinihinging kapalit. Isang mainit na pagbati para sa ating lahat. Welcome and congratulations to all of us. Ang tagumpay naming magsisipagtapos ay tagumpay nating lahat. Mabuhay ang Silvestre Elementary School! I, Renz Ebrel Saplada of Class 2021, it is my great honor to welcome you all. Today, this task of introducing our guest speaker is a great privilege. I know this one is difficult, but the thought that she is a woman of virtue and simplicity, I feel elated to introduce her to everyone. After all, she is a living inspiration to the young ones, ONCE, and the young ones, ONES. I mean, our parents and our school children. Our guest speaker spent her elementary days at Silvestre Elementary School and graduated in the year 1993. She took her secondary level at Don Felix Serra National High School and graduated in the year 1997. She took up Bachelor of Science in Industrial Education in Western Visayas College of Science and Technology, Miagao Campus. Her first teaching experience was in St. Mary's Integrated School as a private school teacher for almost 3 years. After teaching in private school, she took her masteral degree in Laguna Northwestern College and earned 36 units. At present, she is now a Teacher 3 at Aniban Central School, Bacoor City. Ladies and gentlemen, a proud graduate of this institution, class of 1993, I'm humbled and deeply honored to present to you our virtual guest speaker for our 64th graduation ceremony, Mrs. Lisel Carmelotes Dizon.
maraming salamat po sa pagpapakilala. Bago po ako magsimula, nais ko po munang batiin ang ating butihin at motherly na punong guro, Ginang Evelyn Saplada, sa mga masisipag at matyagang mga guro, sa mga panauhin, sa mga very supportive na mga magulang, sa mga mag-aaral na magsisipagtapos sa araw na ito. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Noong araw na tinext ako ni Nining Sali o ni Ma'am Sapalaran na maging virtual guest speaker sa graduation, nagulat ako. Kahit may pag-aalinlangan dahil iniisip ko kung ano ang maaari kong maibahagi sa inyo na ma-inspire kayo. Tanong ko sa sarili ko, bakit ako? Naalala ko kasi noong graduation namin, principal ang aming guest speaker noon. Then suddenly, inisip ko na ibahagi sa inyo ang aral ng aking buhay. Nais ko pong sabihin sa inyo na ako ay lubos na nagagalak sa pagkakataong ito. Isang pribilehiyo ang maituturing na magsalita at maging bahagi sa okasyong ito. Naisip ko, mapalad kayo kasi po kasama ninyo ang inyong mga magulang. Ngunit, ang lahat ay may dahilan. Ako po ay isang batang laki sa lolo at sa lola. Nagbakasyon lang po sana ako noon kasama ang aking nanay at mga kapatid. Ngunit hindi na po ako pinayagan ng aking lolo at lola na makauwi sa Cavite. Kaya po, lumaki ako nakapiling sina Lolo Joaquin, Lola Etring, Lolo Valentin at Lola Hulit. Sila po ang mga nakasama ko habang ako ay lumalaki. Pinalaki po nila akong alam ang mga gawain sa bahay at sa bukid at ng may pananampalataya sa Diyos. Kagaya ng mga gawaing bahay at gawaing bukid na lagi nilang sinasabi sa akin, dapat mong matutunan ang mga bagay na yan. Lagi po nilang sinasabi na kailangan marunong kang magtanim o mamanggas. Yan po kasi ang trabaho dito sa uma. Bilang isang bata, pinilit ko at inaral ko ang mga bagay na dapat kong matutunan. Sa panahon naman ng anihan, natuto ako manggarab o mangani at maglinas ng palay. Kinalaunan, nasanay na rin ako. Ang pinakaayaw ko lang sa lahat ay ang magbayo. Masakit po kasi sa kamay at sa braso. Ngunit, kailangan tong gawin. Hindi kasi kami magbabayo, wala kaming makakain. Naalala ko kapag sa hawod, nag-iigib ako ng tubig gamit ang bayong. Yung kawayan, nalagayan ng tubig. Mag-iigib sa ilog o sa tarog at doon na rin maliligo at maglalaba. Kapag sa hawod naman po ako galing, bago pumasok sa paaralan, 5:30 ng umaga, umaalis na po ako. Pagdating ng paaralan, basa ang damit dahil sa hamog. Mula sa kubo kasi, medyo malayo rin ang paaralan. Kung sa hapon naman, kailangan mabilis kang maglakad kasi kung hindi, maiiwan ka ng grupo. Kapag dito naman ako umuwi sa baryo, minsan naiisipan namin na mangahoy at manguha ng singkamas. Yan lang kasi ang maaaring gawin noon. Kapag Biyernes naman ng hapon o gabi at maliwanag ang buwan, naglalaro kami. At masaya kami noon. Yan po ang inosente at simpleng buhay na naranasan ko.
Yan po ang mga hamon ng buhay noong nag-aaral pa lamang ako. Ang aking buhay na naranasan at pinagdaanan noon ang nagbigay sa akin ng inspirasyon na magpursige upang makapagtapos sa pag-aaral. Simple lang ang buhay noon, ngunit napakasaya. Dito po ako simulang nag-aral, mula grade 1 hanggang grade 6 sa mababang paaralan ng Silvestre. Dito po ako simulang nangarap. Naalala ko noon, may garden kami bawat isa at nagpapatabaan kami ng mga tanim. Ang saya noon. Minsan naman, naghahakot kami ng buhangin sa tiguway dahil may pinapatayo pong building. At naalala ko noon, naghahakot ng upuan ang mga magulang mula sa pitugo hanggang dito sa paaralan. Noong ako ay nasa elementarya, sumasali rin kami sa mga contest. Ako po ay isa sa naging declaimer at dancer simula grade 3 hanggang grade 6. Dahil sa mga matityaga at magagaling na mga guro na humubog at nagtuturo sa amin, may mga awards din kaming dala pag uwi. May mga awards kami galing sa iba't ibang contest. Sumasali kami sa mga paligsahan sa iba't ibang paaralan. Naalala ko, nag-contest po kami sa fisheries, sa cholas, sa bukaya. Naging masaya at makulay ang aking naging buhay dito sa Silvestre Elementary School, na kahit kailanman ay hindi na maaaring balikan o maulit pa. Ngunit, malaki ang naging bahagi nito sa aking pagkatao. Sa pagkakataong ito, nais ko pong pasalamatan ang aking mga naging guro sa paaralang ito. Ang aking guro sa grade 1 na si Ma'am Irene Servandil at siya rin ang aking guro sa grade 3. Si Ma'am Teresita Amboy ang aking advisor noong grade 2. Si Ma'am Elsie Aryo naman ang aking advisor noong grade 4. Si Ma'am Yvonne Era ang aking naging advisor noong grade 5 at noong grade 6 ang aking advisor at hanggang ngayon ay advisor ko pa rin, si Ma'am Alma Calderon. May mga teacher din po akong naaalala at sila po kasi dito ang mga teacher noon. Si Ma'am Yerna Sardoa, si Sir Adriano Santillana, si Ma'am Maria Fe Sandig, si Ma'am Lisa Sangria, at si Ma'am Rosario Bilbao. Sila po yung mga teacher na kasama na naghubog sa akin. Ang amin pong mga principal noon na naalala ko ay si Sir Santo Luis at si Sir George Sikugal. Sa lahat po ng aking guro, taos-puso po ang aking pasasalamat at saludo po ako sa inyo. Maraming salamat po at kayo ay naging parte ng aking buhay. Malaki po ang naging ambag ninyo sa aking pagkatao. Hindi ko po kayo makakalimutan. Nais ko rin pong pasalamatan ang mga taong tumulong, nag-aruga, gumabay, at sumuporta sa akin morally at financially. Mula grade 1 hanggang sa ako ay makapagtapos ng aking pag-aaral. Maraming salamat po sa aking Lolo Joaquin, sa aking Lola Itring, kay Lolo Valentin at kay Lola Hulid. Sa aking mga tiyuhin at tiyahin, sa aking mga tiyahin na sina Diday Friday Madayag, Diding Erlin Alunan, Baby Gloria Sikapuri, at sa aking tuyuhin na si Mariano Sabaris. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil po sa inyo,
nagkaroon po ako ng isang matatag na trabaho. At kayo po ang dahilan kung anuman ang aking narating ngayon. Ang aking mga naging karanasan sa paaralang ito ay hindi ko makakalimutan at ginawa kong inspirasyon upang maabot ang aking munting pangarap. Sa paaralang ito na naging ikalawang tahanan, tandaan natin na ang karunungan na natutunan natin sa paaralan ay kailanmay hindi makakalimutan at lagi nating isasabuhay. Sa mga guro na naging ikalawang magulang natin, kahit sila ay hindi nating kadugo, ngunit handa silang tumulong at humubog sa atin upang makamit ang ating mga pangarap o mga minimithi sa buhay. Ang kagawaran ng edukasyon ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo upang patuloy tayo na harapin ang anumang darating pang mga pagsubok sa ating buhay. Kaagapay ng tema ngayon, kalidad ng edukasyon, lalong paigtingin sa gitna ng pandemya. Lagi nating tatandaan na ang edukasyon ay laging maging susi at isang tanglaw upang mapagtagumpayan natin ang ating mga hinaharap na hamon o problema sa buhay. Ang ating mga karanasan ay magsisilbing inspirasyon upang magpatuloy tayong mangarap at magsumikap. Pangarap para sa iyong sarili, sa iyong magulang, sa iyong pamilya at lalo na sa ating lipunan. Ang mga guro ay patuloy na gumagabay at sumusuporta sa atin at sa inyo upang patuloy kayo na makapagtapos sa inyong pag-aaral. Sa gitna ng pandemyang ito, lalo ninyong patatagin ang inyong mga sarili at sa mga darating pang pagsubok. Kahit modular distance learning tayo, ay napagsumikapan ninyo na makatugon sa mga gawain na ibinigay sa inyo. Dear graduates, isipin ninyo ang mga sakripisyo ng inyong mga magulang upang maibigay ang inyong mga pangangailangan na makapag-aral kayo. Dahil yan lang ang tanging maipapamana nila at hindi mananakaw ninuman. Ang kanilang mga pagsisikap at pagtitiis sa ilalim ng sikat ng araw sa pagtatrabaho sa bukid ay patunay lamang na mahal kayo ng inyong mga magulang at gusto nilang ibigay ang lahat ng inyong mga kailangan. Ang iniisip nila ang inyong kinabukasan at mga minimithi sa buhay upang makamit ang inyong mga pangarap. Ang pagtatapos sa elementarya ay isang hakbang patungo sa inyong pangarap. Ang kasalungat ng salitang pagtatapos ay umpisa o simula. Simula ng panibagong yugto ng mas mapaghamong buhay, ang high school life. Umpisa ng pag-abot ng mga munti at malalaking pangarap at paghahanda sa ating sarili para sa panibagong paglalakbay. Muli ninyong ipakita ang inyong sipag, tiyaga, disiplina at determinasyon upang makamit ang isang pangarap. Pangarap sa inyong sarili at sa inyong pamilya. Para sa mga batang magsisipagtapos ngayon, mahalin at bigyan ninyo ng halaga ang inyong pag-aaral. Study hard, but enjoy it. Masarap mag-aral, lalo kung nag-e-enjoy ka. Sa mga magulang, lolo, lola, tiya, tiyo, kuya, ate, o sino man ang nagpaaral sa inyo, saludo po ako sa inyo. Isa pong pagpupugay ang aking iaalay sa mga guro
na humubog sa mga batang magsisipagtapos. Sa mga batang magsisipagtapos, sabihin ninyo sa inyong mga magulang, "Mahal naming mga magulang, maraming salamat po sa pagmamahal at suporta." Kapag nakita ninyo ang inyong mga guro, pasalamatan din ninyo sila. Sabihin ninyo, "Mahal naming mga guro, maraming salamat po sa inyong pasensya, pagtsatsaga at paghubog sa amin, at sa walang sawang pagtuturo ng magagandang asal upang maunawaan namin ang mundo na aming ginagalawan." Dear graduates, maging smart kayo sa pagbuo at pagtupad ng inyong mga pangarap. Yun bang may batayan ka? May plano ang pagbuo ng isang pangarap. Kaya, simulan mo na. Smart, specific, well-defined, clear, tiyak. Halimbawa, gusto mong maging doktor. Anong klaseng doktor? Doktor ba ng tao o doktor ba ng hayop? Kailangan alam mo kung anong klaseng doktor ang gusto mo. Hindi basta doktor lang. Dapat specific. The more specific and detailed your goal, the easier it will be for you to imagine, and you will be more excited and passionate to turn it to reality. If you have a clear idea of what you really want, you will be more inspired to do everything necessary to accomplish it. Next is M, measurable, masusukat. Ang iyong pangarap ay kailangan din measurable. Ano ba ang ibig sabihin? Halimbawa, gusto mo makatapos sa pagiging doktor. Paano mo ito mararating? Kailangan makapagtapos ka muna ng high school. Pagbutihin mo ang iyong mga aralin, lalo na sa science, kaugnay sa pagiging doktor. Kailangan din matapos mo ang kolehiyo upang maging ganap kang doktor. Ibig sabihin, dapat hindi ka nagmamadali. Reaching your goal is step by step. Walang fast forward, wala ring shifting. Hindi pwede magpalit agad ng gusto lang kung hindi natapos ang una. Focus on what you really want. The next is A is for achievable or attainable. Ang magkaroon ng pinakamagandang bahay sa buong mundo ay isang napakabigat na hangarin. Pero ang magpatayo ng isang pinakamalaking bahay sa kalye ninyo ay pangarap na kayang abutin. That is for A, attainable, kayang abutin. Ang pangarap kailangan din ay dapat abutin, hindi lang dapat sinasabi. Don't set up yourself to fail by creating goals that extremely hard, na kahit anong gawin mo ay mahihirapan kang abutin. Aim for something hard to do but impossible to accomplish as long as you put some effort into it. R is for realistic, makatotohanan. Kailangan nababatay ang iyong pangarap sa realidad o makatotohanan na may posibilidad na matupad. Dito pumapasok ang R for realistic. Being realistic doesn't mean you stop dreaming greater things.
Kahit sabihin ng iba na mahirap o imposible ang iyong pangarap, pero buo ang iyong paniniwala at magagawa mo ito. Ituloy mo. Just do it. To be realistic, a goal must represent an object towards which you are both willing and able to work. Kailangan gusto mo talaga siya. At be sure that every goal represents substantial progress. Nakikita mo ang iyong progreso sa iyong sarili. A high goal is frequently easier to reach than low goal. Ang example po kasi ng low goal, yung maiksing panahon lang ang kailangan. Or hindi ka masyadong mag-e-exert ng effort. And the last is time-bounded. May takdang oras lahat. Hindi pwedeng paglaki ko or kailan ka palalaki. Paano kung hindi ka nalalaki, di ba? So, kailangan pagkaabot mo ng halimbawa 25 or 30, naabot mo na ang iyong mga pangarap. Ang pinakahuli ay sinasabi nating deadline. Naalala nyo ba? Binigyan kayo ng mga assignments or projects ng mga teacher ninyo at nagbigay sila ng mga worksheets. Di ba may petsa at araw? Binigyan kayo ng deadline. Ganon din ang pangarap. Kapag walang deadline, you are not like to achieve your objectives. Dapat may date kung kailan tatapusin ang pangarap o aabutin. Ito ba ay pang short term or pang long term? Ang mga pang short term po kasi ay yung halimbawa sasabihin mo, pagka grade 7 ko po, kailangan mataas ang grades ko. Short term lang po yun. Pero yung long term naman po, ang halimbawa po ay isipin mo na pagkatapos ko ng 10 taon, 10 years after, kailangan doktor na ako or kailangan nasa abroad na ako. Yan po ang mga long-term goal. The deadlines help you to plan out activities and monitor your progress. That is smart, specific, measurable, achievable, realistic, and time-bounded. Ngayon, alam nyo na ang iba't ibang paraan upang makatulong na matupad ang inyong mga pangarap. You have to convince yourself that you can do it. Believe, maniwala ka sa iyong pangarap. Believe that it can really happen. Huwag mong isipin na mahirap. Huwag mong isipin na baka hindi mo kayanin. Ako nga, isang ordinaryong estudyante lang noon. Natupad ang pangarap ko na makapagtrabaho sa isang paaralan. At isang karangalan yon. Kaya kayo, kung kaya nyo, gawin nyo na. Kaya ko, di ba? Kaya nyo rin yon. Be smart. Focus on the things you want to accomplish and not on what you think you can't do. Always think positive. Think success. Lagi mong isipin na magiging successful ka balang araw. Without any action, all the strategies I have shared will not work on you. Try to do something starting today. Simula ngayon, you bring up step closer to your dreams. Huwag kayong matakot sa mga pagsubok o problema na dumarating sa buhay ninyo. Kasama yun ang mga pagdaraanan ninyo. Isipin ninyo, walang madali. When it seems that whole world is against you and nothing seems be going right,
but don't give up. Don't allow little failures to hold you back. If you fail, pick yourselves up and continue. Keep going. Dapat matindi ang inyong fighting spirit. Don't let anything or anyone, including yourself, to stop you from reaching your dreams. Mangarap ka kasama ang pamilya. Be smart to reach your goal. Lagi ninyong tatandaan, kayo ang bagong henerasyon sa makabagong pag-unlad na mag-aangat ng ating paaralan at ng ating bayan. Isipin ninyo kung ano ang kaya ninyong maiambag sa mundo at sa lipunan. Kung saan kayo ang instrumento ng pagbabago tungo sa maganda at masayang buhay na mas maunlad na kinabukasan. Ayon kay Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Sa inyong mga kamay nakasalalay ang kinabukasan. Laging magpasalamat sa ating Poong May Kapal, sa kanyang gabay at proteksyon. At sa mga taong tumutulong at naging dahilan upang patuloy ninyong haharapin at tutuklasin ang magandang bukas. Sa muli, maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na maging bahagi sa araw ng inyong pagtatapos. Congratulations, graduates! Thank you, ma'am, for being here with us today, and thank you for inspiring our graduates. You made the celebration a memorable one for them. Silvestre Elementary School is honored to present the Certificate of Appreciation to you. The citation reads, Republic of the Philippines, Department of Education, Region 6 Western Visayas, Schools Division of Iloilo, Schools District of San Joaquin North, Silvestre Elementary School, Lumbuyan, San Joaquin, Iloilo. This Certificate of Appreciation is hereby given to Lisel Carmilotes Dizon for her generous service rendered as inspirational speaker during the 64th graduation ceremony, given this 13th day of July in the year of our Lord 2021 at Silvestre Elementary School, Lumbuyan, San Joaquin, Iloilo, Philippines. Signed, Maria Evelyn S. Aplada, Head Teacher 3. Good day, everyone. I, Mrs. Maria Evelyn Saplada, Head Teacher 3 of Silvestre Elementary School, duly authorized representative of the school's Division Superintendent, I have the honor to present to you 7 boys and 8 girls with a total of 15 candidates for graduation. I hereby certify that they have satisfactorily completed the requirements of K-12 Basic Education Program as prescribed by the Department of Education this school year 2020-2021. And now, they are ready to receive their certificates of graduation. Sir, by virtue of the authority vested in me as the Schools Division Superintendent of the Schools Division of Iloilo, and upon recommendation by your school head, that you have satisfactorily completed the requirements for elementary level under the K-12 Basic Education Program prescribed by the Department of Education, I now confirm you graduates
of the Schools Division of Iloilo for school year 2020-2021 with all the rights, benefits, and privileges appertaining thereto. Congratulations. I would like to express my warmest greetings and congratulations to the graduating learners, faculty, school officials, and staff for their commencement exercise for school year 2020-2021. On behalf of the Department of Education, I am honored to be a part of the accomplishments and milestones of this year's graduating batch. Despite being tested in an extraordinary time, our learners persevered and made valuable gains for their future. While this historic season gave unprecedented challenges posed by the COVID-19 pandemic, I am confident that this new breed of Filipino nation builders, one that has experienced unusual obstacles, will be vital in moving the country for the years to come. Our heroes in this history of our country have faced many challenges without hesitation and fear to seek truth and freedom through education. And like those today who continue to go great lengths to assiduously provide support for our education, they stand firm in Jose Rizal's words, "Without education and liberty, which are the soil and the son of a man, no reform is possible. No measure can give the result desired." Let this ceremony be a reminder that we can overcome anything through our concerted efforts. And with DepEd supporting you in every way possible, we will be able to respond to every challenge, especially in the basic education sector. For our parents and teachers, we are greatly indebted to the dedication that you have given to your children during this crisis. Truly, your efforts have come to fruition as we celebrate this momentous day. Let us continue to seek growth and opportunities for a safer, healthier, and kinder place to nurture our future leaders and nation builders. Signed, Leonor Magtoles Briones, Secretary. Congratulations, dear graduates and completers of school year 2020-2021. You make us look at the future with anticipation and pride. You have once again proven that true champions can thrive in the midst of the challenging realities of life. Your sheer grit and resilience have brought you this far in your lifelong pursuit of quality education. Your achievements call for a celebration. You have risen above the worst of times and have responded to the overwhelming demands of the new normal with elan. Your education must not only be reflected in your report cards, but must be manifested in how you masterfully deal with life. An embodiment of courage, compassion, character, and competence. As you relish this moment, remember to celebrate your success with our indefatigable advocates and champions of quality education. Teachers, parents, school administrators, education leaders, stakeholders, and friends, among others. Your success seals our triumph over trials. It propels our collective aspiration for a brighter future despite the limitations caused by the COVID-19 pandemic. This is just the beginning of a beautiful journey ahead.
We firmly believe in your potential for success because in DepEd Region 6, every child is a champion. As you cross this time of immense challenges and great opportunities, keep your passion for greatness alive. May your achievements inspire everyone to move forward with a renewed sense of hope, meaning, and purpose. Together, we shall rise as one. Ipadayon ta ang pagpalanggaanay. Once again, congratulations and mabuhay! I greet all completers and graduates of the Schools Division of Iloilo for having hurdled the most challenging school year in our time, school year 2020-2021. This is the second time that we celebrate and recognize the hard work and success of our learners, where there is absence of colorful and festive programs attended by parents, teachers, learners, and other stakeholders. Since the end of the last school year, schools have started using online portals to banner the fruits of educating young minds despite the challenges and difficulties posed by the COVID-19 pandemic. Indeed, no pandemic or any calamity of this kind shall ever weaken our spirits to persevere for the good of our schools, especially of our learners. This year's theme, Kalidad ng Edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya, is a testament to the Department of Education's desire of bringing quality, accessible, relevant, and liberating basic education to every Filipino learner staying at home due to the pandemic. To our learners, especially the completers and graduates, these times of great challenge call us once more to understand fully what resilience means. This word may be hazy for many of you today, but resilience is not just about being able to overcome experiences due to adversities, disasters, or calamities. A psychologist said, resilience is the ability to rebound from setbacks without being discouraged by external circumstances. Let the difficulties you have encountered this school year make you more highly self-motivated and equipped to face challenges big and small. We cannot be ourselves without the other and without the others. And so we thank everyone, the teachers, community leaders, local government unit officials, alumni, and parents for never abandoning us in our fight for education. Truly, we will not be victorious in this fight without you supporting us throughout this journey. We recognize most especially the role of our parents, our strongest and most important collaborators in this new normal of education, for they did not only contribute to the final realization, but at the same time participate in our mission of developing lifelong learners. This pandemic has affected so many, but as long as the family is complete, life goes on for us. Thanks to our families for their contribution and their patient support. As we continue to adhere and commit to protect the safety, health, and well-being of our learners, teachers, and personnel to prevent further transmission of COVID-19 while ensuring learning continuity, DepEd Iloilo remains committed to strengthen and improve the delivery of quality, relevant education to every Ilonggo learner. Various programs and innovations are to be implemented before the school year ends, which include the establishment of farm schools and the institutionalization of the Iloilo Division Employees Academy or IDEA, among others. These initiatives shall ensure continuity of learning, not just of our learners, but also of DepEd personnel appropriate to any setting or situation. Again, our sincerest congratulations to everyone, especially to this year's completers and graduates. With you all in our minds,
DepEd Iloilo, the premier schools division with a glorious past, prominence of the present, and distinction of the future, shall keep our commitment of making every Ilonggo learner a champion. Padayon ang edukasyon sa Iloilo, kag padayon ang pagbuylo Iloilo. Mayad-ayad nga adlaw sa tanan. Sa ngalan sang PTA officials, kag mga ginikanan kang mga estudyante nga nagabutho sa aton pinalangga nga eskwelahan, Silvestre Elementary School. Ako si Mrs. Ivelesi Sober, General PTA President ninyo. Nagapaabot gid kang akon pagpasalamat sa tanan nga mga teacher staffs kag sa amon halang don nga school principal, Ginang Evelyn Saplada. Kang lubos nga pagpasalamat, bangod nangin madinalagon kita sa pagpatuman kang aton modular distance learning. Madamo man nga salamat sa mga donors nga nag-donate ka mga learning materials kag kun ano pa nga mga bagay nga makatao kaaraydan sa aton eskwelahan. Sa mga parents facilitators, learners facilitator, nga bahal gid ang gin-contribute para mapatuman ang pag-eskwela kang aton kabataan. Salamat gid sa inyo sakripisyo. Nagapanginbulahan gid ako sa mga ginikanan ka guardians kang mga bata nga nagtinguha gid nga magtudlo sa andang mga bata. Kita nga mga ginikanan nanda, siguro mahambal naton. Kabudlay gali magmaistra, kay wara kita tinapusan. Pero para kay naken, daw nagbalik lang kita sa pagtuon liwan, di bala? Sa aton mga manunudlo, nga abi naton way sanday ma'am kag sir, kay wara sanda tudluan. Kali, budlay pagid ila obra, sila man nagapulaw bugtaw print kang modules kang aton mga kabataan, ang pagpang-check kang module kang mga bata nga ila na nasabtan. Kaglabi sa tanan, nagaworry gid sanda siguro kadya, na kung paano naton nga mga ginikanan, tudluan aton bata. Ayhan, may namanan pa ang mga estudyante kung magbalik sa regular class. Kadya nga school year 2020-2021, bangod sa crisis nga gintuga kang pandemya nga COVID-19, bahal gid nga pagpanghangkat kay natin sa edukasyon kang aton mga bata. Pero, hidya kita sa punto nga daw na adapt natin ang kamatuoran kag realidad. Nga dapat gid nga kita may dako nga pagsarig sa mahal nga Dios para aton dia malampasan nga mga pagtiraw. Gani, congrats sa mga estudyante nga makagraduate tulad nga tuig. Kag sa ginikanan ninyo nga inyo nangin manunudlo sa sulod sang halos isa ka tuig. Job well done. Maswerte gid kamo nga bisan may pandemya, pero nangitaan gid ka paagi kung paano kamo ka eskwela para nga makatapos tulad nga tuig 2021. Nagapangabay gid ako nga daad hindi lang sa elementarya kamo makagraduate kundi sa high school man kag kolehiyo. Kay ang edukasyon ihabi gid para kamo magmadinlagon sa urihi. Sa liwat, salamat gid sa mahal nga Dios nga ora gid kita ginapabayan sa matag adlaw nga tanan. Salamat sa mga teachers, sa aton school principal kag mga donors. Kag salamat man sa mga parents. Happy Graduation Day, graduates of school year 2020-2021. Have a blessed year ahead. Stay safe everyone. God bless us all. Ladies and gentlemen, the graduates of Class 2021. CJ Baco, Eljan Ramos, Renz Abriel Saplada, with honors. Jack Sara,
Janver Sigunla, Charles Henry Servano, Roven Jan Sesdoiro, with honors. Micaela Nicole Bacolod, with honors. Danica de la Cruz, Richel Van Gallo, with honors. Jinky Rose Guardiano, Joylyn Sapalo, Dea Ira Saplahio, with honors. Ashley Sataho, Laika Serrano, congratulations. The award is for the academic excellence. Micaela Nicole Bacolod, with honors. Richel Van Gallo, with honors. Renz Abriel Saplada, with honors. Dea Ira Saplahio, with honors. Roven Jan Sesdoiro, with honors. Congratulations. To give a closing message is quite sad, but since there is an opening, so we have to close it. First of all, I would like to say a big thanks to Ma'am Lisel Carmelotes Dizon for accepting our invitation on this momentous occasion. Silvestre Elementary School is very lucky and grateful to hear advices and guidance for encouragement. We all know that it's very difficult to have you personally, but because of technology, we can say that it's too far, but yet so near. My dear graduates and parents, I do hope that words of inspiration shared by our guest speaker will be a part of your journey to success in the future. God bless you more, Ma'am. We are proud of you. Sa mga barangay LGU, sang barangay Lumbuyan, nga ginapamunuan ni punong barangay Francisco Sisdoiro, kag sang barangay Ulay, nga ginapamunuan ni punong barangay Edwin Servano, parents, alumni, kag iban pa nga mga stakeholders nga nagbulig suporta para sa kauswagan sang implementasyon
sang modular distance learning. Ang inyo kooperasyon nagpakita nga porsigido gid kamo sa pagpadayon sang edukasyon sa mga kabataan sa pihak sining pandemya nga aton ginapakigbatuan. Ang pagpatuman sang plano kag programa sa edukasyon mangin mamag-an kag mahapos kung tanan nagabinuligay. May hurobaton sa Ingles nga nagasiling, "In unity there is strength." Anuman nga mga challenges or trials ang mag-aabot sa aton, hindi kita dali-dali mapierde basta may paghugpong o pag-ugyon sang tagsa-tagsa nga ang katuyuan mapaeskwela kag mapatapos ang aton mga kabataan. Sa mga ginikanan, madamo gid nga salamat sa inyo pagkamatutom o dedikasyon sa pagtudlo sang inyo kabataan sa inyo balay. Bisan madamo man kamo sang obligasyon. Kamo ang amon katuwang. Bangod palangga ta ang aton mga kabataan. Sa mga graduates, congratulations! Padayuna ang inyo pagtuon. Magmangin matutom sa pag-eskwela, bisan modular man, ukon may online distance learning. Panumduman ninyo ang mga ginikanan wala sang handom nga iban para sa inyo, kundi mapaeskwela kamo, kag kung makatapos na kamo, kag makakita obra sa pila ka adlaw, kamo mismo ang malipay, kag makaagom sang mayad, kag bugana nga pagpangabuhi. Kag tandaan ninyo, hindi sa tanan nga oras, diyan lang pirmi ang inyong mga ginikanan nga mag-atipan sa inyo adlaw-adlaw. Special thanks man sa mga parent facilitators nga sa sulod sang napulo ka bulan nag-facilitate nga madulong ang mga module sa purok or barangay kung sa diin sila na-assign kag padulong sa eskwelahan pabalik kung oras sang pagbalik sang module. Ang inyo kabudlay nagasustener gid para mangin mahapos ang pag-distribute sa kada kabataan nga aton nasakupan. Dalayawon gid ang inyo pagsakripisyo. Hangged gid ang amon pagpasalamat kay ninyo. Hindi mabayran sang kwarta kag anuman nga bagay ang inyo kabudlay, kundi ang Ginoo lamang ang makahatag sang premyo sa inyo sa pila ka adlaw. To our dear teachers, go lang. Be open to changes and unconditional trends that we are facing every year. Let our sacrifices and perseverance be a part of our inspiration towards success in every endeavor. To Sir Jomar Cerato, our school ICT coordinator and grade 6 advisor, a bunch of thanks for the skills and commitment to come up or sa pagdihon sang aton video para sa graduation in order to make this occasion happen amidst pandemic. I know it takes days and night to finalize this program, but job well done. Sa liwat, salamat sa inyo tanan. Padayon kita nga magpakapag-un, kag mapinasinsyahon, agud matuman ang aton mga handom. God bless us all. Mabuhay ang Silvestre Elementary School.
like to express our deepest appreciation to the invaluable support and cooperation extended by the parents of the graduating class, General PTA officers, School Governing Council officers, barangay officials, our ceaseless and untiring parent facilitators, the community, and those who in one way or another made this 64th graduation ceremony possible in the midst of this pandemic. We sincerely and lovingly dedicate this virtual ceremony as our tribute of respect and gratitude. Mabuhay ang Silvestre Elementary School! Please don't say a word, 'cause they all have been said now. Like a journey coming to an end. You say, let it run like the river, wild and without a care, just like the days we were young and fumbling. Everything fades away, let it go by with the flow. Really wish I could stay, but you know me. All the moments we shared, I'm not going anywhere. Never quite understood it when you told me. Just close your eyes and I'll be right by your side, 'cause memories don't say goodbye. Everywhere I go, you were always there with me, and I was always scared to face the truth. Now I'm still waiting right here for you, to hold you in my arms again, just like the days we were young and fumbling. Everything fades away, let it go by with the flow. I really wish I could stay, but you know me. And all the moments we share, I'm not going anywhere. Never quite understood it when you told me. Don't go easy into the good night. A part of me always be with you, and I'm never gonna let you go from my heart. Just close your eyes, I'm by your side, 'cause memories don't say goodbye. Everything fades away, just go with the flow. Yeah, you know me. All the moments we share, I'm not going anywhere. Never quite understood it when you told me. Just close your eyes and I'll be right by your side,
'cause memories don't say goodbye.